What's up mga kakulay? Welcome back sa kwentong kulay ni Ninay. Ako si Ninay, isang work from home BA na nanay. Mahilig akong magkulay pero mas madalas maglaba. Tara, kwentuhan tayo! So, yun na nga. Ang inspirasyon ko sa drawing na ito for today's video ay aming probinsya. Sa mga hindi nakakalam ako ay hindi naman galing, pero ang probinsya ko ay sa Bicol, taga Camarines Sur, ang tatay ko. So, isa to sa napaka-special na lugar para sa akin. At most of my childhood summer days, dito ko na-spend. It's either New Year or summer vacation, nandito kami. So, wala lang, napakahalaga ng lugar na to sa akin kasi isa to sa mga lugar na success sa paglaki ko, simula nung bata pa ako. At medyo mellow ang ating atake ngayon, no? Kasi, ewan mo lang, parang feel ko lang na medyo mag-lie low. At magchika-chika lang sa inyo tungkol sa mga kaganapan ko before, nung bata pa ako. Naalala ko, syempre palayan. At bilang isang batang Manila, medyo maselan-selan ang balat, no? Madalas akong nangangate sa mga palayan, sa mga dayami, pero wala akong pake. Kasama ng mga pinsan ko, isang hapon, nasa labas lang kami, naglalaro kami sa may mga dayami, sa mga palayan, and favorite ko baka pag summer napunta kami doon kasi syempre pag summer hindi maulan so tuyo yung palayan, so nakakatakbo talaga kami ng bonggang todo na to the highest level ang takbo namin sa labas magpipinsan. Hindi ko kaya pag December kasi maulan doon pag December, hindi namin masyado na-enjoy, pero pap summer talaga masarap sa palayan, no? Kayo rin ba? Saan ba ang probinsya ninyo? Kasi kami sa may Pili, Camarines Sur kami, and I'm planning na umuwi dun sa birthday ko. I-vlog ko rin yun for sure. At ito yung bahay namin. Nasa may dulo kasi siya nasa may gitna siya ng palayan. So, ayun, inspirasyon ko yung bahay ng lola ko. At meron kaming malit na kubo-kubo doon yan, ni Pahat na pinatayo nila. Tambayan lang sa hapon habang nakikinigan ng Daisy, Double B, radyo sa hapon. Ito na po ang mga balita ng mga ganon na atake. Wala lang, nakakatuwa. Tapos maririnig mo mga simoy ng hangin, mga tilaok ng manok. Diba, napakalayo mo sa Kabihasnan. Tapos, ang layo din namin sa main road. Kaya, ang layo din namin sa mga, ang layo namin sa mga chismosa, sa mga tunog ng sasakyan. Ganyan, maririnig mo lang yung ugong ng mga truck na dumadaan. Pero hindi naman ganun kaingay. So, ayun lang. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kasi parang sarap balik-balikan ng mga ganung alaala, no? Yung kabataan nyo, kasama mo yung mga pinsan mo na halos araw-araw tuwing bakasyon kasama mo noon. Na ngayon, hindi mo na mahagilap kasi mga kanya-kanyang buhay na kayong magpipinsan. Halos hindi na kayo magpangipangita. Ay, Diyos ko po talaga. So, itong video na to is, wala lang. Ako yan nakadipa. Pagpasensyahan nyo na hindi pantay yung braso ko dyan, ha. Sa dulo ng video, papakita ko sa inyo yung inspirasyon na larawan ko sa video na to. So, ayun lang. Kayo ba? Ano mga karanasan nyo nung pagbakasyon nyo noon? Ako kasi talaga napaka-memorable ng summer vacation ko. Hanggang ngayon, nasasariwa ako pa sa isip ko yung mga alaala tuwing summer vacation. Kasi, alam mo, you know naman, babe, diba? Kasi it's not easy to forget the memory. Ano ka dyan, B? Crisakino ka na dyan. Ayun lang, damo-damo. Alam mo yan, tinatayong ko pathway yan. Dati, nung bata pa kami, apakahirap talagang dumaan dyan, mamen. Kasi putik talaga siya. Di ako magmumura. Putikan siya. As in, lupa siya. So, pag summer, medyo okay siya. Kasi tuyo, buo yung lupa eh. Pero pag tag-ulan, talagang, mag-aalis ka ng tsinelas. Kailangan mo magpaa. Kasi hindi ka pwede mag-shoes or mag-tsinelas kasi lulubog talaga siya sa putikan. At talagang tumatawid kami ng uma yung tawag doon sa palayan. Tumatawid kami doon. Usually kasi bumabiyahe kami before. Aalis dito sa Manila ng 9 p.m. Ganon ang biyahe or 7. So usually dadating doon. Before kasi kaya ng 8 hours, 9 hours ang biyahe from Manila to Pili. Ngayon, shit! Oh my God! Almost 22 hours inaabot dahil sa traffic. So before, dadating kami sa Bicol ng mga 4 a.m., 5 a.m., madilim-dilim pa nun. So, pag ganyan, Diyos ko, hirap na hirap kami sa pagtawid. Bukod sa makipot yung daan, maputik pa. Tapos eto pang malupit doon, may maaapakan kang palakokak. Ako talaga sa palaka. Pero mas takot ako sa ipis. Anyway, ngayon, grabe ang biyahe pa Bicol. Naranasan niyo ba yung nakaraang holiday? Oh my God! 22
hanggang Pili Camarines Sur lang yun Eh before, kaya siyang takboy ng 8 hours lang. I mean, sasakay ka sa bus di ka tatakbo. So parang grabe, ibang-iba na ang panahon ngayon, especially sa pagbiyahe. Kahit naka-private vehicle ka, mapabus or private na kotse, ganun pa grabe, as in grabe ang traffic. So napakarami ng grabe, dinadrawing ko lang dito yung batuhan. So ayan yung entrance ng bahay namin doon. So pagpasok mo, mapipinaan mo yan pre, mapipinaan mo, kita mo agad yung mga upuan ng lolo ko. Alam mo yung upuan na yan, dalawa yan, bamboo. Mula maliit pa ako, tanda, yan pa rin talaga ang tibay ng upuan na yan, hindi siya nagigiba. Nakailang lipat kami ng bahay, nakailang palit na kami ng upuan, nakailang butas na ako ng panty, nakailang palit na ako ng panty. Yan pa rin ang upuan nila lolo at lola doon. At that's amazing! Grabe, iba talaga ang mga bagay sa probinsya. As in, talaga naglalast talaga sila. Ngayon na may anak na ako, halos yung anak ko kaedad ko na nung maliit ako na naiiwan ako ng parents ko doon. Yun pa rin yung mga gamit nila na ang galing doon kasi matitibay pa rin. Ang lupit, hindi ka gaya dito sa Manila. Pag napakinabangan ka na, itatapon ka na, iiwanan ka na parang wala kayong pinagdaanan. Uy, ano Bobby? Umayos ka nga. So, ayan yung mga halaman ni Lola. Yung bahay niya, alam mo dati iba itsura ng bahay na yan. Pero hinangin kasi yan, binagyo na tumba. So, ilang beses na binagyo yung bahay, ilang beses na rin siyang itinayo. Kaya, sobrang solid ng bahay na yan. So, ayan, drawing lang ng mga halaman. Yun ang napaka-best part din sa, sa bakasyon, sa lugar. Yung mga halaman, diba? Tapos yung mga puno, yung mga bundok, yung palayan, yung hangin, hindi ka kaya dito sa Maynila. Diyos ko, alam mo, sa probinsya, pag gumising ka sa umaga, pag singot mo, shit! Napakagaan ng hangin, alam mo yan. Hindi ka kaya dito, paglabas mo, nasa gate ka pa lang. Ang bubungad sa'yo na simoy ng hangin, amoy Gerdax ng alaga ng kapitbahay mong aso, busa. At alam niyo ba itong kinukulayan kong ayan na bulaklak? Alam niyo ba kung ano yan? Siyempre di niyo alam niya kasi hindi naman kayo taga dyan. Huwag niyo kasi akong pinangungunahan. Uy, B, nagalit ka na naman. So yung bulaklak na yan ay gumamela. At yung gumamela na yan, hanggang ngayon gumamela pa rin siya. Naalala ko noon, siyempre wala naman kami laruan kung hindi luto-lutuan. So yung tita ko pumipitas ng bulaklak, tapos didikdikin niya hanggang sa durog na siya. Hanggang ang durog na puso niya ay wala nang kaya pang ibigay pa. Huy, ano ka na naman, kung saan ka na naman napunta. Dudurugin niya yung petals na yun, tapos hahaluan niya ng konting dahon-dahon. Tapos pag medyo nakakaluwag-luwag kami, gagabitan niya ng joy. Pero kung masikip, ay bareta na lang o kaya kung kahit na anong sabon panlaba dyan, palag na yan. At boom, instant, meron kaming bebos. Ang bebos namin, hindi kagaya ng mga bebos ngayon na di battery na nakabaril. Sa amin, hindi nauubusan ng baterya. Diba? Napakasimple na ng buhay noon, pero ang saya-saya. So ngayon, malapit ang matapos, at boom, nilagyan na naman ng pulbo. Nagulat kayo, no? Ayan na ang pinakang technique dyan. Di tapos na. Kayo, kwento nyo naman ang kwentong probinsya nyo. Please follow Kwentong Kulay ni Ninay.